kapuso. Big chika from Hollywood, nag-file ng divorce si Katie Holmes sa asawang si Tom Cruise. Hindi pa malinaw ang dahilan ni Katie pero gusto raw niya ng sole custody sa kanilang baby. Makichika kay Katatibay. April 2005, nagsimulang mag-date sina Katie Holmes sa Tom Cruise. Sa Oprah Winfrey Show, unang inamin ni Tom ang kanyang pag-ibig sa dalaga. October 2005, inihayag ng couple na binansagan ng medyang Tomcat na buntis si Kate. The following month, ikinasal sila sa isang castle sa Italy. Ito ang first marriage ni Katie, ikatlo naman ni Tom. Pero ngayon, gusto na makipaghiwalay ng 35-year-old actress. Ayon sa kampo ng Dawson's Creek Star, personal at pribadong bagay ito para kay Katie at sa kanyang pamilya. Ang importante raw kay Katie, ang ikabubuti na 6 na taong gulang nilang anak na si Suri. Sole custody ng anak ang habol daw ni Katie, bagamat hindi pa ito kinukumpirma ng Hollywood couple. Si Tom naman, nakasalukuyan na sa Iceland, nalungkot daw sa desisyon ni Katie na mag-file ng divorce. Nalungkot din ang kanilang fans at ilang showbiz insiders. It is a bit of a surprise. I thought that they would stay together for a long time. What actually went on behind the scenes to force Katie Holmes to file for divorce remains unseen at this point. Huling nakita magkasama sina Tom at Katie sa annual Vanity Fair Oscar party noong February 2012. Katatibayan updated sa showbiz happenings. That's it for Chika Minute this Saturday. Enjoy the rest of your weekend, mga kapuso. Ako po si Grace Lee. Tia? Salamat, Grace. Dinagdagan po ng 1 segundo ang ating mga orasan ngayong araw, mga kapuso. At ang tawag po dyan, leap second. At kung may epekto yan, alamin sa pagtutok ni Bam Alegre. May 60 segundo ang 1 minuto. Pwera na lang ang 1 minuto sa araw na ito, June 30. Kaninang alas 8 ng umaga, oras sa Pilipinas, nagkaroon ng tinatawag na leap second o isang dagdag na segundo. Nangyari ito bunsod ng pagbabago sa galaw ng axis ng mundo, dulot dahil sa hatak ng araw, buwan at mga alon. Kailangan kasing sumabay sa rotation ng mundo ang tinatawag na atomic clock, ang basehan ng ginagamit ng oras ng lahat ng relo sa buong mundo. Nagsimula raw ito noong 1972, ang nagtatakda nito, ang International Earth Rotation System. Ang ating tinatawag na atomic clock ay sadyang mabilis na mga about 2 milliseconds per day. Kada 18 buwan o 1 year and a half ay magdadagdag po talaga ng 1 segundo doon po sa ating civil timekeeping sa atomic clock. Normal po yan. Pinaka-naapektuhan daw rito ang industriya ng telecommunications at iba pang nakadepende sa oras. May mga grupong nananawagang wag na magdagdag ng leap second. Pero ayon sa Pag-asa, malaki ang epekto ng mga naipong segundong hindi na idagdag. Let's say sa mga 5,000 years from now, ay maaaring 1 oras na magiging difference natin. So sa bandang huli, baka po magkuhan tayo ng let's say ng alas 12 ng tanghali natin, ay baka sa gabi na natin na ma-experience ito. Wala mang nakikita ang Pag-asa na direkta o agarang epekto sa mga ordinaryong tao. Ayon sa isang horologist o eksperto sa pagsukat ng oras, may epekto ito sa pang-araw-araw na buhay. Palagay ko yun na nga, babaguhin lahat. Lahat ng mga nagawang relo babaguhin. I-adjust lahat. Bam Alegre, nakatutok 24 oras. At yan po ang mga balita aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtiniwala. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si PR Kanghel. Ako po si Jigo Manica, dito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.